Ito po yung kalsada, kung mapapansin nyo, putol pa siya. Kubatan po to. So nagkawala siya ng kalsada? Ginawan lang po ng kalsada. Pero ayun kung ito yun, no? Mga naiwan dito na parang poste. Etong mga sasakyan na pumapasok dito, papunta na to ng Amadeo tsaka Crisanto M. Reyes. Ito yung dating parte ng school, no? Ito siya, oh. Natanggal na yung bahay dito na halos nasa gitna ng kalsada para sa Alfonso Tagaytay Bypass Road. Ito yung sa Mendez Tagaytay Road. Natanggal na yung school dyan. So ito mga motorista, papunta yan sila dun sa may Crisanto M. Reyes. Kita mo naman, di ba, 2 lanes at marami ng mga sasakyan na dumadaan. So itong Tagaytay Bypass Road para sa mga motorista na hindi nadadaan dun sa main highway o yung tinatawag nilang Tagaytay na Subo Highway. Kasi sobrang traffic doon. Di ba alam nyo naman na meron din palang ginagawang flyover doon sa Tagaytay Mendez section kung saan nagsisimula na rin yun. Ito yung area na ko-cover natin. Simula dito sa Mendez Tagaytay Road, dadaan tayo ng Bypass Road. So dito yan, ang labasan niya dito sa Crisanto M. Reyes. So itong alternate na kalsada, pag pupunta kayo sa ibang lugar, hindi nyo na kailangan dumaan dito sa Tagaytay na Subo Highway. At alam nyo ba na dito kasi sa crossing itong Mendez, may ginagawang flyover, kaya sobrang traffic dito. Lalo na papunta dyan malapit sa Emilio Aguinaldo Highway. Ito yung kalsada, kung mapapansin nyo, putol pa siya. Ang labasan sa rito kabayan, diretso yan hanggang dun sa may Alfonso. So ngayon, itong pupuntahan natin, kasi dati, itong kalsada na to papunta dun sa Tagaytay Mendez Road, meron pang bahay dun mismo sa gitna ng kalsada. So ngayon, titignan natin kasi meron lang sabi na natanggal na daw siya. So diretso tayo dito hanggang dun sa may Crisanto. I-update natin itong kabuuan ng project. Pero kung mapapansin mo dito sa kalsada kabayan, napakalawak nito. 2 lanes bawat direction. Tapos, meron na sa mga solar lights. Tapos meron yung espasyo dito, para sa bike lane to. Tapos ito naman yung sidewalk, diba? Napakaganda, oh. Ito lang yung dating bukid. Na ngayon ginawa na siya ng kalsada. Tagubat lang? Kagubatan po to. Ginawan lang po ng kalsada. Pero wala po itong bahay. Wala. So yung mga bahay, ma'am, nandito lang sa gilid na mismo? Opo, yan po mga yan. Gaganyanin din po ang mga bahay kasi wala pa dito? wala pa po. Karugtong ito. Pwede din siya, eh. Nasa kabila po ang ano niyan. Bali, yan na lang po lugar na yan. Ang hindi pa. na lang po, yan ang hindi pa po na gagawa. Pero ang dulo po niyan, tulay na rin. Meron na? Opo. Po. Saan yung labasan nito, ma'am? Ayan po ay nilalakad lang namin. Yan po yun, yung dulo yun. Lakad po yan. Ginhawa. Nilalakad nyo lang dito? Opo, yan po. Akyat po namin yan. Yan po sa amin ng dyan po kami. Pero gagawing kalsada pa yan dyan? Opo, gagawin po ito kasi karugtong po yan. Ang alam ko po, kaya lang po yan hindi nagagawa, hindi pa po nababayaran. So meron pang right of way issue? Okay. Nakarating na po kayo sa Alfonso? Di pa, ma'am. Ayun po ay diretso. Yung pong kabila niyan sa amin doon, may tulay na po, yari na rin. Yan po ay diretso na hanggang Alfonso, yaring-yari na po. Ito na lang po itong lugar po namin na hindi pa nagagawaan. So marami pang nakatira dyan, ma'am? Konti na lang? Ay, wala pong nakatira diyan. Ilan lang po nakatira dyan. Ilan lang? Ng daan, pero may nagmamag-ari po ng lupa na yan. Sa kabayan, si ma'am pala tumatawid siya dyan. Kasi napansin ko kanina doon kabayan, meron siyang hagdan. Umakit pala sila dyan para makatawid dito. So ang sabi niya doon sa kabila naman, meron na nagawa ng tulay. Yan, so kung natapos to, dire-diretso na. Di ba kasi makadaan yung sasakyan dito, eh. Papunta na tayo sa Mendez Tagaytay Road. Hopefully sana itong project na to ay tuloy-tuloy na siya hanggang Alfonso. Dahil malaking tulong ito para sa mga motorista. Tsaka ang dami mga alternate roads dito sa Cavite na ginagawa. Ito yung bahay dito, na-demolish na. Kaya sa unahan na. Ayun, kung ito yun, no? Yan yung kalsada dyan, eh. Ito nga, natanggal na siya. Meron pa nga naiwan dito na parang poste.
So yung pagka-demolish dito, yan, malawak din pala kasi yung bayan to kabayan, halos nandito sa kalagitnaan niya. Yan, ako na lang nga natapos. Ito, merong school dati yan, saka merong kainan yan dito sa harap mismo. So yan yung na-clear para magiging kalsada na ito yung ibang portion nya. Yan, ang papansin mo ngayon, kung na siya 2 lanes bawat direction. So matadaanan na. Itong mga sasakyan na pumapasok dito, papunta na to ng Amadeo saka Crisanto, M. Reyes. So ito yung mga sasakyan na umiiwas na dadaan dito sa Tagaytay na Sugbo Highway kasi dyan matraffic pag pupunta kayo ng Tagaytay. Meron na rin ginagawang Tagaytay Mendez flyover malapit dyan sa highway kapag nag-exit nila sila. Magandang alternate na kalsada ito para sa mga motorista na pupuntang Tagaytay or sa Aguinaldo Highway. Dito sa Tagaytay Alfonso Bypass Road kayo dumaan kabayan, no? Halos dyan lang yun, pasok ka ng mga sakyan dati kaya malawak na. So natapyas dito, oh. Halos ng bago na yung formation. Ito yung dating parte ng school, oh. Ito yung natira. At ito na nga, natanggal na yung bahay dito. Tapos yung karugtong niya, yan yung napunta natin kanina na hindi pa nagsisimula. Yung itsura ng kalsada dito dati, dyan lang, oh. Siguro mga 1/8 lang nitong kalsada. Dahil itong school na yan, natapyas siya para dito sa pag-giveaway. So ito, pag pupunta kayo ng Crisanto, Amadeo, or doon na sa Emilio Aguinaldo, ito yung magandang alternate route. Yan, alam nyo naman kasi ang Tagaytay, isa sa top tourist destination dito sa Cavite. Kaya naman talagang dinadayo. Ko lang wala siyang provision sa bike lane tsaka sidewalk. Ewan ko lang kung lalagyan pa nila to. So ko lang parang shared the road dito ngayon, no? Kumakalain yung dating bukid, no? Kalsada na ngayon. Dami na talaga mga alternate routes dito sa Cavite. So nandito na tayo sa Crisanto, M. Reyes kabayan, no? Ito papuntang Tagaytay na Sugbo Highway na rin yan. So dito papuntang Aguinaldo Highway naman pagka dire-diretso kayo. So ayan, no? Malaking tulong